Ang Sarangani Province ay kilala sa kanyang kagandahan at kakaibang kultura at likas yaman. At alam nyo ba na mayroong National Living Treasure ang probinsya? Kilalanin natin siya at ang mayamang kultura ng Sarangani Province. Ang konkretong marker sa tapat ng bahay na ito na matatagpuan sa Upper Lasang sa Pumasla, Malapatan, Sarangani Province, pagbibigay kilala at parangal sa isang National Living Treasure o manlilikaan ng bayan. Siya si Bae Estelita Bantilan, 83 anyos na ngayon at naghahabi ng agam o banig. Taong 2016, nang maigawad sa kanyang Manlilika Award mula mismo sa National Commissions for Culture and the Arts o NCCA. Sa pagbisita nga namin sa kanyang tahanan, patuloy ang paghahabi ni Bae Estelita. Sa kabila ng kanyang edad, malinaw pa niyang naisasagawa ang iba't ibang disenyo ng banig na mula lamang sa kanyang mga panaginip. Kaya binansagan siyang Dream Weaver. Nalo uri ka na ye, mana sanbangkil, na sulong-sulong, na dakit sina. Era ga oro ni mo udo ng sulif, dagara sulif kandamo. Yung mga design niya, ma'am, siya'y natuon sa iyahang mama, o naapod siya'y nabuhat nga sa iyaha lang jugikan, sa iyahang imagination, o sa iyahang mga damgo nga, kung unsa to iyang nadamgo, mapod to siya iyahang gibuhat. So, mauni siya ang iyahang karanggikan sa iyahang nga design, karing sulif. 10 taon pa lamang daw si Bae Estelita na mag-umpisang maghabi ng banig, dahon ng rumblo ng materyales na gamit ni Bae. Maging ang tina na ginagamit para sa kulay, organiko. Aabot sa 4 na araw hanggang 10 araw natatapos ni Bae ang isang banig na mano-mano niyang hinahabi. Sa 8 anak niya, 2 sa kanila ang natutong maghabi. Samantala, may mga apo na rin si Bae Estelita na namana ang kagalingan nito sa paghahabi ng banig. At isa na nga rito, si Rezen. Sa mga generation, ma'am, bali, bisan nag-eskwela mi, ginatudluan gyapon mi ni og weave. O bisan namin sa eskwelahan, ma'am, wala po na mo gina-reject ang paghimo sa banig kay syempre maupod na siya ang hinungdan nga na pod nga nakalampos mi eskwela. Nabibenta sa 10,000 pisong bawat banig na nagagawa ni Bae Estelita Bantilan. Mayroon siyang 5 natatanging disenyo. Ito ang sulif, sawa, daksina, sambangkil at sulong-sulong. May mga kabataan na ring nag-aaral ng paghahabi ng banig. Gaya na lamang ni Cherise at Kylie, na parehong 14 anyos at nakakagawa na ng hinahabing placemat. Sa akong lola man good, namatay po, kabalo po siya maghimo og banig. Tas gusto na ako matuon po para mamanak na ako sa iyaha. Sa lola po na ko. Kung wala may klase, mag-kuan mi diri mag-wave. Ang gawad sa Manlilika ng Bayan o National Living Treasures Award itinatag noong 1992 sa ilalim ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA. Ang parangal na ito ay ginagawad sa mga individual na nagtataguyod ng mga tradisyonal na sining at kultura ng Pilipinas. Binibigyang pagkilala ang kanilang mga natatanging kontribusyon sa pagpapalaganap at pagpapamana ng kanilang mga kasanayan at kaalaman sa mga susunod na henerasyon. Kaya naman sa bayan ng Malungon, Sarangani Province, itinatag ang Lamlefo School of Living Tradition.
Sa loob ng halos kalahating hektaryang sukat ng village na ito sa barangay Datal Tampal, mayroong museum. Nakapreserve dito ang 3 klaseng damit ng tribong Blaan. May mula sa ansif, gawa sa sinulid o thread, sla, nagawa naman sa beads, at takmon, nagawa naman sa pearl. Nakadisplay rin dito ang iba't ibang klase ng mga accessories o palamuti na ginagamit ng tribong Blaan. Sa amo ma'am, pinaka-importante gayud ni nga mga sinina nga among i-preserve para sa mga sumusunod nga mga kabataan. Kay gikan pa sa among mga ninuno, gikan pa kaniadto. Mayroon din ditong Gumabal Weaving Center. Dito ginagawa ang mano-manong paghahabi naman ng malong. Hindi madali ang proseso ng paghahabi ng malong. Kay kani siya murag bali 3 o 5 ka process ni siya. Primero na may ginagamit nga kahoy kanang murag karas, anaon na siya. Anaon jud na siya para kanang ani Tapos pagkahuman pagkahuman na namo dito imong tangtangon to siya. Tapos diri na siya ibitay. Diri murag ikaduha na nga process niya. Step. Nya pagkahuman diri iana na siya diri. Kanang sayon gud siya kuan ayon gud siya kay lain man gud pero wala na mo gi kuan kay murag kunot siya. Lisod man trabaho ni. Basta dili murag plain ganit tan-awon. Sa ngayon, mayroon na lamang 3 itinuturing na weaving masters ang Lamlefau Village. Kaya naman hamon para sa mga cultural master na maipaman ang kanilang galing sa paghahabi patungo sa mga cultural learners. Kaya naman ang mga kabataan sa kanilang village, tinuturuan na rin sa paghahabi at paggawa ng mga palamuti gamit ang beads. Ginatudloan man mi sa mga elder dito sa school. Naman pud may kanang subject nga IKSP God about sa mga culture kag kung paano maghimo sa mga beads. Importante kayo kay sa kuan maunang nakatabang sa amo agod. Tapos mapud nang nakakuan nga paano nagkuan ang amuang culture, paano pud nagsikat. Na importante kayo dili jud namo na malimtan. Magtahi, ma'am. Tapos Ma'am? Ibutang sang design. Kinsa gatudlo sa Mama ko. Malingaw po kaghimo. Oo. Karon kabalo na ka. Unsa na imong mahimo karon? Bracelet. Suportado ng lokal na pamahalaan ang Lamlefau School of Living Traditions sa Malungon at Dedlibon de Lasang Association ng Malapatan. Ang mga produktong kanilang gawa hindi lamang nagtatangi sa kagandahan ng sining at kultura ng mga tribo. Kung hindi, nagbibigay rin ito ng kabuhayan sa kanilang komunidad. Sa kabila ng pagunlad ng makabagong teknolohiya, mahalaga ang pagpapaunlad sa mga tradisyonal na gawang habi at ang kanilang papel sa kultura at ekonomiya, maging ang pagpapanatili ng mga ito sa kabila ng modernisasyon. Ang laon pa mama ko.